Mula po rito sa aking kinatatayuan ay matatanaw ang makasaysayang biyak na bato. Subalit kung makasaysayan ang biyak na bato, makasaysayan din ang pagtatayo sa lugar na ito na puntahan ng mga kababayan nating nature lover at nais makalanghap ng sariwang hangin. Muli ay samahan ninyo kami sa panibagong storya ng pagtatagumpay at pananampalataya dito sa programang where we listen to the stories of our brethren inspired by faith. Mula sa maingay at matrapik na mga lansangan ng Metro Manila, gugustuhin mong paminsan-minsan ay makapag-relax. Maramdamang ikaw ay nasa probinsya na malayo sa araw-araw na eksena sa lungsod. Ang isa sa mga pwedeng puntahan ay ang Doña Remedios Trinidad o DRT Bulacan. Una, hindi ito masyadong malayo sa NCR. Tanaw ang kapatagan, maging ang kabundukan, at mayroon ding mga bukal. Kung magmumula sa Maynila, maaaring gumugol ng humigit kumulang 3 oras sa biyahe. Itong nakita ng mag-asawang Oliver at Leia Cruz sa lupang nabili nila sa Barangay Kalawakan sa DRT Bulacan, na pinatayuan nila ng resort at siyang dinarayo ng mga kababayan nating nasa lungsod, maging ng mga nasa karatig probinsya at kahit ng mga Bulakenyo. Ang unang plano po namin dito noon ay tayuan lang namin ng isang pahingahan. Magtayo lang kami ng isang kubo, magtayo lang kami ng isang mapagkakakitaan, isang maliit na negosyo. Hanggang sa naisipan na namin, nakita namin na nung panahon ng pandemya, ang daming pumupuntang turista dito sa DRT. Kasi di po ba bawal lumabas noon eh. Bawal nung panahon na medyo lumuwag-luwag na, lumalabas na mga tao. Ang gusto ay nature. Pinupuntahan yung mga ilog, falls, meron po kasi dito mga ganun eh, mga hill, yung para po bang chocolate hills. Meron kasi dito nun eh. Kanya, naisipan namin, bakit hindi namin gayahin? Mataas yung lugar namin, pwede namin lagyan ng mga kubo. Sabi namin. Una po, ang plano lang namin ay campsite lang eh. Campsite lang talaga noon. Hindi namin inakala na magkakaroon kami ng infinity pool na ganyan. Sila mismo yung nag-recommend nga na bakit hindi nyo lagyan ng infinity pool, lagyan nyo ng swing, ganun pa sila ng mga ng mga nire-recommend eh. At sila mismo yung nag-market. Sila mismo yung nagre-recommend sa kanya-kanya nilang mga kaopisina, kaibigan, kamag-anak. Sila na mismo. Nagpo-post sila mismo sa profile nila. Minsan sinasend nila yung mga videos nila, yung mga pictures nila sa page namin. Talagang hindi mababayaran ng kahit sino yung natural na biyak na bato na aming pinaka-view po namin yan eh. Kumbaga background view. Kung mapapansin niyo po yung aming resort, nandun yung aming shape, heart shape na picture, Na ang view po, na closer view ng Biak na Bato Mountain. Kumbaga, yun po talaga yung nila. Hindi lang po siya magsuswimming ka, marerelax ka din kasi sa view pa lang eh. Hindi man nagsimulang negosyante, natutunan ni Ka Oliver ang pagninegosyo mula nang siya ay ma-assign na Provincial Marketing Assistant Officer ng Department of Agrarian Reform, bukod pa sa nagkaroon siya ng experiences sa pagiging farm manager. Sa pagganap ko po ng tungkulin ko sa DAR bilang PMAO o Marketing Assistance Officer, doon ako nagkaroon ng unti-unting idea paano magnegosyo,
paano magkaroon ng mga extra income. Subalit hindi naging madali bago nagkaroon ng ganitong kabuhayan ng mag-asawa. Humarap muna sila sa iba't ibang uri ng pagsubok na nagpatatag sa kanila. Hindi po namin inaasahan din na darating kami sa ganitong sitwasyon ng buhay namin. Actually, nagsimula kami ordinary family lang, ordinary family. Meron kaming sariling work sa government. And then, simple lang yung buhay. Nakatira kami dati sa isang subdivision. Pero dumating yung time kasi na siguro pagsubok ng Diyos sa amin. Siguro, sabi nga nila, bago ka bigyan ng malaking biyaya ng Diyos, padadaanin ka muna eh. Siguro, mga sunod-sunod po yung pagsubok sa amin. Yung una na dumating sa buhay namin, yung mother ko, nagkasakit siya. Suddenly, nagkasakit. And then, she passed away. Tapos, but before that, meron pang isang nangyari. Yung first baby namin, na-abort siya. Na-abort siya. Kaya, yun. First nag-resign ako sa work. Nag-resign muna ako sa work as nurse kasi mga siguro 4 years na kaming married eh. Wala pa rin kaming baby. Siguro kasi yung work ko sa hospital government, medyo toxic kasi eh. Medyo yung 12 hours duty, madalang kami magkasama. So, nag-decide ako, mag-resign kami. So, naging siya lang ang breadwinner. Few months lang, nagsakit yung father ko. Then, she passed away. So, hindi na ako nag-work, siya na lang yung nag-work. So, nag-start kaming, hindi namin mabayaran yung iba namin sa house namin, yung rent namin, plus yung car namin. Hindi na namin mabayaran yung rent ng house namin. Pati yung kotse. Pati yung kotse namin. Hindi na namin. Tumira kami sa isang kubo lang. Sa kubo hut na, simpleng kubo hut lang. Sa gitna pa siya ng bukid. Gitna siya ng bukid. Tapos, yung namang bukid na yun, pamana siya ng parents ko sa akin. Tapos, yung kubo na yun, talagang rest house lang ng father ko nung time na yun. Doon lang kami tumira. During that time po, ang tumatakbo sa isip ko, siguro, hindi naman ako na-depress. Panatag pa rin naman ako kasi hanggat hawak ko naman yung pinakamahalaga sa buhay namin, panatag yung loob ko. Hanggat iglesia kami ni Cristo, yun naman po ang pinakamahalaga. So sabi ko sa kanya, nagpanata kami. Ako, nagpanata rin ako. Sabi ko, kung yung ganung sitwasyon, doon naman namin mapatutunayan sa Diyos na totoo kami. Natapat yung pananampalataya namin. Saka yung pag-ibig namin sa Kanya. Na hindi kami sa material lang. Kaya yung time na yun, nasa pagsubok kami, hindi naman kami nagbago sa Diyos eh. Patuloy, basta inigtingan pa namin. Mas kumapit kami sa Kanya. Mas sa Kanya kami lumapit. Sa kami nagtiwala. Kasi, tumutupad tapos, tayo. Opo. Naka-tricycle lang. Naka-tricycle, minsan nga naka-motor lang kami. Tapos nababasa pa kami ng ulan. Ako bilang asawa niya, una-una, siyempre, hindi namin pinabayaan yung pagtupad namin talaga. Nakatira kami sa Sakdalan, nakatala kami sa lokal ng Tartaro. Mula doon, hanggang dito sa Tartaro, ilang kilometro din yun. Parang nasa 7 or 10. Mga 10, balikan 20. Naka-tricycle lang kami na nababasa kami ng ulan. Minsan nakamotor kami, naka-single lang kami, tutupad kami. Hindi namin alintana yun. Kasi iniisip namin, kapag bumigay pa kami sa kabila ng kawalan namin nun, kumbaga, wala po kami nun. Tapos hihinto pa kami sa pagtupad namin. Saan pa kami tutungo? Saan pa kami pupunta? Wala na. Hindi kami nalata ng pagtupad nun. Ang baong ko nun, nakapote ko nun. Nakakapote po siya. Nakapote ko nun. Saka naka-boots. Ay, Nakabota. Bota Nakabota na po po. ako nun. Tutupad lang kami ng aming pangbote. Hindi kami tumigil. Hindi po. Sa kabila ng aming nasa lowest point na po kami ng aming buhay. Kasi, naniniwala po kami na may tutulong sa amin. Naniniwala kami.
Yun ang aming paninindigan. Kumbaga, parang pinapadaan lang kami ng Diyos sa ganung pagsubok para lalo kaming tumawag sa Kanya, lalo kaming manghawak. Hindi sila nabigo sa kanilang pag-asa. Bunga ng mataimtim na pagtawag sa Panginoong Diyos o pagpapanata, samahan pa ng pagsisikap, unti-unting dumaloy sa kanilang pamilya ang mga pagpapala. Before pa, meron siyang parang sideline na work. Nag-aahente rin po siya ng mga lupa sa mga, mostly mga Chinese po yung mga client po niya. Nung time po na yon, actually, yun din yung time na sa part ng buhay namin na inayos po namin yung sarili namin. Baka meron kasing mali sa buhay namin, mali sa pagsasama namin. Naging way din po yan para maayos namin yung bawat isa, yung trato namin sa isa. Baka meron kami hindi na gagawa o may nalalabag kami. Sinunod po lahat namin yung kalooban ng Diyos na talagang nangingi kami ng guidance, nagpanata. Hindi po namin tinigilan yun. Yun yung pinaka-first priority namin nun sa araw-araw ng buhay namin. Yun yung pinakamahalagang sandali ng buhay namin, yung magpapanata kami. Ang isa sa mga pinakamalalaking biyayang tinanggap nila ay nang sagutin ng Panginoong Diyos ang matagal na nilang hinihiling sa panalangin. Si Arking po, yung anak namin, actually po siya yung unang-unang biyaya. Hindi pa niya pa binibigay sa amin lahat ng to na meron kami ngayon. Siya po yung unang-una na tanda ng Diyos na, kumbaga yung unang blessing namin na pinakatanda na dinidinig niya kami. Na nariyan siya, na hindi pa rin niya kami pinabayaan. Yung sobrang saya po namin dahil dumating siya sa buhay namin. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Nagsimula po kay Arking. Mula nung mabuntis ako, ka-baby ako. Kahit nga po bumabiyahe kami, naka-tricycle, buntis po ako, matagtag. Pero na buhay pa rin siya, na-deliver ko siya ng safe. Totoo po nun, takot na takot ako. Kahit dahil po ayoko ng... Naka-tricycle lang kami nun. Buntis siya. Opo. Tutupad po kami, malayo pa yung lugar namin. Tapos, tagtag pa yung biyahe. Pero sa ama po ng Diyos, talagang biyaya niya po eh. Walang makakahadlang. So, ayun po, dumating siya sa buhay namin. Nag-start na po yun. Tuloy-tuloy na po yun. Nakapagpatayo kami ng bahay, nagkaroon po kami ng sasakyan. Then, ito po, naitayo namin yung resort. Nang ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng hinihiling namin. Gaya nga po ng aming panata sa Kanya. Kung ano man yung ipagkakaloob niya, tatanawin namin lahat ng iyon ay galing sa Kanya. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Mula sa isang kubo na naranasang tirahan ni na kapatid na Oliver at Leia Cruz dahil sa hirap ng buhay, ngayon ay hindi na mabilang na mga kubo ang kanilang pag-aari, hindi para maging tahanan, kundi para maging daluyan ng kanilang ikabubuhay. Ang lahat ng tinatangkilik ngayon ni nakapatid na Oliver at Leia Cruz, sinisikap nilang ibalik. Hindi lang sa komunidad, kundi lalo sa kinikilala nilang nagbigay sa kanila ng lahat ng to, ang ating Panginoong Diyos. Yung una po, yung sa kapilya eh. Talaga pinagmalasakit po namin yung Tahanan ng Diyos. tahanan ng Diyos. Hindi kami pumapayag na Maging meron abang. kaming pinapagawa na pansarili namin. Wala naman kaming pinapagawa. Para Panata sa- po namin yun. Apo. Kahit na napakaliit na bagay na imagagawa sa bahay ng Diyos, ginagawa namin. Kasi nahihiya po kami nung nagpapatayo Nagpapagawa kami ng ng bahay, bahay. tapos yung bahay ng Diyos, Apo. aba, hindi po obra sa amin.
Panahon po ng pandemic, como kami naman ay medyo binibiyaya ng Ama, binabahagi namin sa mga kapatid natin yung biyaya na natatanggap namin. Binibigyan po namin ng relief goods bawat sambahayan. Itlog, bigas, yung mga, Ah, ganun po, sardinas, yung mga, hanggang ngayon po, sa pamamagitan naman ng aktibidad ng INC Giving, nagpapamigay po kami ng gulay. Meron kaming nabibili ng mga murang gulay na siya naming ipinamimigay. Lalong-lalo na po sa dako na aming dito. di sa resort. Dito po sa lugar ng Dito DRT. sa lugar na to, nagpapamigay po kami ng gulay dito. Binibili namin sa Kabanatuan. Sa Sangitan kung tawagin. Mura yun, pinupuno po namin yung pick-up namin. Tapos, bahagi na po ng INC Giving namin dito yun. Yung pagpamamigay, pagtulong. Pagka may kalamidad po, automatic po yan. Isang tray na itlog, isang kilong asukal, isang kape, isang tinapay. Automatic po yun, lahat ng sambahayan. Bago pa man dumating yung kalamidad, nire-ready na po namin yun. Subalit, muling humarap sa panibagong pagsubok ang mag-asawa at sa pagkakataong ito, malinaw na malinaw sa kanila kung ano ang dapat gawin. 2022, di ba? Nagkasakit ako nga pala. Opo. Pumayat ako. Halos inabot ako ng 45 kilos. Opo, payat na payat po siya. 2022 po. Hindi ko alam. Kung ano yung sakit ko eh, di ba? Opo. Nagpanata po kami noon. Nagpanata kami nun. Kami po nung anak ko, nagpupunta kami sa kapilya, nagpanata din kami. Kasi ako po nasa bahay lang, nakahiga lang. Opo. Halos 1 year na yun, di ba? Opo. Hanggang sa nagulat na lang kami eh. Bigla na lang, para bang nawala lahat eh. Bumalik ako sa ganitong kalagayan yun. Kumbaga nung time po na yun, ang naging isipan po namin, nung kahit po may sakit siya, tumutupad pa rin po siya. ako. Hindi po siya nagbago. Sabi ko sa Tumutupad kanya, pa rin ako. yun po yung lagi namin, na hindi kami magbabago sa Diyos. Ano man sitwasyon ng buhay po namin. May karamdaman, may magandang kalusugan. Basta may sapat na lakas, tutupad po kami. Hindi naman po mawawala din talaga yung pagsubok. Pero sa panahon ng pagsubok po, dun, para sa amin, yun po yung sinasamantala namin yung ganung pagkakataon na hindi kami matinag. Hindi kami na mapatunayan pa rin namin sa Diyos. Talagang totoo po kami na tapat yung paglilingkod namin sa Kanya, yung pag-ibig namin sa Kanya, tunay. Na sa lahat ng aspeto ng paglilingkod namin, maipakita namin sa Kanya. Kasi pag mahal mo ang isang tao, lalo na ang Diyos, ipapakita mo po eh. Special eh. Kung gusto mo siya, lagi maparangalan mo eh. Kasi gusto mo mahandugan ng buong puso mo eh. Yung ganun po eh, di po ba pagkapag-ibig. Yung hindi lang ordinaryo ibibigay mo sa taong mahal mo. Kahit lalo na po sa Diyos. Para sa amin, yung paglilingkod namin, gusto namin extraordinary, special. Kasi hindi rin naman ordinaryo binigay niya sa amin. Yung hindi lang sa pagpapala sa material, kahit sa spiritual, kahit sa health namin, maraming pagkakataon, halos nagkakasakit kami, pero binibigay pa rin sa amin yung mahalaga, syempre buhay, para makapaglingkod kami. Yun po, kaya po yung kulang pa yung naipapakita namin sa Kanya, na ipaparamdam namin sa Kanya, kumpara sa lahat ng ginawa po niya sa amin. Yung lang pagkahirang niya sa amin, yung kahalala namin, napakalaking, yun po pinakamahalagang kayamanan namin. Hindi po itong... Ang pananampalataya at katatagang taglay ng mag-asawa ay bunga ng mga aral at payo ng Diyos na napapakinggan nila sa pagsamba. Mga aral ng Diyos na sinisikap maituro ng pamamahala sa bawat isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Napakahalaga po yung tuwing makikinig ka po sa pagsamba. Kasi po sila po yung bibig ng Diyos eh. Sila po yung sa bawat sitwasyon ng buhay po, minsan natutugma po yung teksto, leksyon eh. Opo. Minsan tugma po. Tugma po talaga, parang
parang sa'yo pinadala ng Diyos. Parang ganun po yung pakiramdam May mo. pagkakataon po Ganun. Opo, na parang para sa'yo yan, anak. Para sa'yo yung, mensahe. Parang ganun po. Kaya yun, napakahalaga sa amin ng pagsamba. Yung pagtupad ng tungkulin. Yun po yung... Kahit saan makarating po talaga. Sa aming pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manago. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay at pag-aalaga mo po sa amin. Sa pamamagitan ng mga leksyon na ipinapadala po niyo sa panahon ng mga pagsamba, ay lalo po kaming tumitibay, lalo kaming tumatatag sa pananampalataya. Sa aming minamahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, sasamantalayin ko po yung ito pagkakataon na makausap kayo para magpasalamat. Buong puso po kami nagpapasalamat dahil daman-daman namin yung pagmamalasakit nyo, pagmamahal nyo sa buong iglesia. Alam po namin, napakalawak na po ng iglesia. Hindi po madali po yung tungkulin nyo po. At sana po, malaman niyo po na mahal po namin kayo, na lagi po lamang kayo ng panalangin namin, ng sambahayan namin. Na sana lagi po kayong ingatan at sa patnubayan pa po ng Ama. Salamat po sa mga aral, sa mga pagtuturo niyo po sa amin. Doon po nadadama namin kung gaano niyo po kami kamahal at lagi po yun ang nagiging patnubay namin, gabay namin para lalo po kaming manghawak sa kahalalan to. At marating po kami sa piling ng Diyos. Matanglawan niyo po kami. Kayo po yung pinakamaningning naming tanglaw. Patungo po sa kaligtasan, patungo po sa bayang banal. Mahal po namin kayo. Mag-iingat po kayo palagi. Hindi sa lahat ng panahon, naging maalwan ang buhay ng mag-asawang Oliver at Leia Cruz. May mga pagkakataong sunod-sunod ang mabibigat na pagsubok. Tumira rin sila sa kubo noong walang-wala sila. Malayo na sila sa ganong kalagayan, pero kailanman, hindi nagbago ang kanilang trato at pakikitungo sa Diyos. Dahil hindi sa tahanan nila dito sa lupa nakaukol ang kanilang pag-asa, kundi sa tahanang ibibigay sa kanila ng Panginoong Diyos doon sa langit. Sana ay nakapagbigay ng karagdagang inspirasyon at makabuluhang aral sa inyo ang istoryang ito na aming ibinahagi. Ako po si Mar Oriondo at ito ang programang where we listen to the story of our brethren, inspired by faith.